Sa tansya nyo mga boss, alin kaya ang mas mabilis gawin sa dalawa? Mas matibay at saka mas matipid? Ang RCC o yung reinforced cement concrete structure o ang steel frame structure? Sa video natin ito mga boss, malalaman natin yung kasagutan. Sana panoorin nyo magmula sa umpisa hanggang sa dulo. By the way, ano po ba itong reinforced cement concrete structure muna? So, ito yung mga boss, gaya ng nakikita nyo, ito yung ginagawa sa construction kung saan ang poste, mga biga, ay yari sa konkreto. So, meron siyang simento, buhangin, graba, at merong pampatibay na bakal. Mga bakal na kagaya ng kabilya, yung anilyo, at iba pa. Samantalang itong isa na nakikita nyo, yung steel frame structure, ito yung ang biga at poste ay yari sa bakal. Mga bakal na kagaya ng I-beam, H-beam, at metal parts. Sa video natin ito mga boss, titingnan natin, ikukumpara natin kung alin ang mas matibay, mas mabilis, at mas matipid gawin. Kaya lang mga boss, kung bago pa lang pala kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag niyo po sanang kalimutang pindutin muna ito at isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin sa dalawang yan. Unang pag-usapan natin mga boss kung alin yung mas magastos sa dalawa. Pagdating sa gastos mga boss, itong RCC o yung reinforced cement concrete structure, dahil karaniwan na nating ginagawa dito, nakasanayan na nating gawin, at lalo na kung yung materyales ay available, karaniwan namang available na sa mga hardware, gaya ng nakikita natin ito na ginagawa nila, ay mas mura ito kaysa sa steel frame structure. Kasi nga available na yung mga materials niyan, at yung mga labor ay sanay na sa gagawin nila. Mas matipid yan mga boss, samantalang ito namang isa, yung steel frame structure, siguradong skilled yung mga kukunin nating tao dyan. Hindi basta-basta manggagawa ang kukunin natin dyan. Tapos yung mga materials niyan mga boss, minsan hindi available sa malalayong lugar pa, o orderin yan yung mga metal frame na yan, yung mga I-beam, tapos H-beam at iba pa, kaya mas mahal yan ng 15 hanggang 30%. Ngayon pag-usapan naman natin mga boss itong bilis, alin ba yung mas mabilis gawin, Itong RCC ay sa totoo lang mas mabagal yan, kasi ang nakakabagal dyan mga boss yung curing time, So kailangan pang patuyuin yung konkreto ng 7 hanggang 28 araw, Yan yung number 1 na nakakabagal dyan mga boss, yung curing time, Samantalang itong steel frame structure mga boss, fabricated na yung mga yan, dry construction. Kaya pagdating sa bilis mga boss, lamang itong steel frame structure, Ngayon pag-usapan natin mga boss itong kung alin yung mas tatagal sa gusaling ito, yung RCC tsaka steel frame structure. Basta parehas yung maintenance nila, parehas yung pagkakagawa, mas tatagal itong steel frame structure, since konkreto kasi yung isa, may posibilidad na mag-crack at yung corrosion ng bakal, kahit na sabihin natin maayos yung maintenance mga boss, alam naman natin yung konkreto
maano yan sa crack, no? At ito namang isa, basta maayos yung pagkaka-maintenance, meron siyang coating, no? Mas tatagal itong steel frame structure, no? Ngayon, pag-usapan naman natin itong fire resistance. Pagdating dito sa fire resistance, mga boss, no, lamang itong RCC, no, o yung reinforced cement concrete structure, no. Kasi nga mas matibay ito sa init at sunog, no. Yung konkreto talagang matibay yan, no, sa init at sunog. Ito namang steel frame structure, kailangan ng fireproofing coating ito. Pero kahit na meron yan, mas matibay pa rin, no, yung RCC. Pagdating sa fire resistance, mga boss, no? Ngayon, pag-usapan naman natin, mga boss, itong design flexibility, no? Dito sa portion na ito, mas flexible na itong steel frame structure, no? Pagdating sa design flexibility, kasi maliliit na poste, tapos paliliit na biga, kahit na mahaba na yung span, no? Siyempre, ito namang kabila, yung RCC, kung gusto mong mahaba yung span, no? Palakihin mo yung mga poste at yung biga, dapat malalalim yan, malalaking biga, no? Pagdating dito sa design flexibility ay lamang itong steel frame structure, na. Kaya kung gagawa kayo ng mga complicated design, no, at mahaba yung span, mas ina-advise natin na gumamit tayo ng steel frame structure. Pag-usapan naman natin itong lakas at katatagan, no? Kung alin yung mas matibay sa dalawa at mas malakas. Sa totoo lang, mga boss, dito sa portion na ito, no, parehas matibay ito, no? Basta tama yung pagkaka-structural design nito, mga boss, no? Although ang RCC, alam naman natin dahil konkreto yan, mahina sa tension, pero nilagyan naman siya ng reinforcement na bakal, no? Kaya matibay na rin yan, no? Ngayon, ito namang steel frame structure, matibay sa tension ito, no? Basta tama yung pagkaka-structural design ng dalawang ito, ay parehas matibay ito, mga boss, no? Ngayon, pag-usapan naman natin itong environmental impact, no, nung dalawa. Since itong steel frame structure pwedeng i-recycle, ay mas environment friendly itong steel frame structure kumpara dito sa RCC. Kasi nga itong RCC gagamit ng maraming simento ito, tapos meron ding bakal, ay mas mataas ang carbon footprint ng simento, kaya pagdating sa environmental impact, mas environment friendly itong pwedeng i-recycle, no? Itong steel frame structure. Ngayon, pag-usapan natin kung alin ba ang mas maganda sa dalawa. Sa totoo lang, mga boss, pagka maliliit lang na gusali ang gagawin, kagaya ng mga residential, bahay, no? Mas ina-advise ko na itong RCC, no? Mas makakatipid tayo kung ito yung gagawin natin, no? Kasi nga available na yung materials, kabisado na ng mga manpower, mga labor natin ang gagawin. Sanay na tayo sa ganitong gawain. Ngayon, kung mas matataas na ang mga gusali, malalaking structure, mahabang span, mas complicated yung design, mas ina-advise ko na itong steel frame structure. Okay, ayun lang, mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless.